Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's galit na po ang taong bayan. Ito mga kababayan, nagkaroon po ng protesta. Ito po college students from Manila and Quezon City. Diyan po sa harap ng DPWH Central Office, diyan po sa Tondo, sa port area po yan. Denouncing alleged corruption and ghost flood control projects. Pakinggan po natin itong ating mga estudyante. Ang pagbuo ng mga dam bilang water resource development system at source ng renewable energy. Ayan po, so merong taga-UST, iba't ibang mga universidad po ito mga kababayan. At talaga na mga dito po sa ating screen, ayan po, parang siniskaya na ang imahe ng korupsyon. Etong logo ng DPWH, pati imahe ni Diskaya, parang lumalabas, ito na po ang bagong imahe ng korupsyon. Sabi nga nila, ito raw si Diskaya ay ang reyna ng flood control projects. So galit na po ang taong bayan. At dito po sa harapan ng central office ng DPWH, ito po, sila po ay nagprotesta. At meron din po yan, kung napansin niyo, may litrato rin ni Ferdinand Marcos Jr., ni Presidente. So dahil po sa mga anomalyang nangyayari sa gobyerno, talagang madadamay po ang Presidente. Kaya naman ang ating Presidente ay kumikilos para sawatain itong nangyayari sa kanyang gobyerno. Sabihin na natin may pagkukulang ang Presidente, pero pinipilit niya talaga na sawatain itong mga korap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Tignan po natin ang lokasyon ng mga dam na ito. Marami po dito ang nasa lupang ninuno ng mga katutubong. Sa panahon ni Marcos Jr., 8 hydropower project sa Payaw River at 6 na hydropower project sa Chico River at nakakaabot ang pagbuo ng mga... Okay, ito pa mga kababayan. Kaya naman, tumungo tayo sa lansangan at isabuhay ang diwa ng first quarter store ng mga kabataan. So dito galit na galit po ang mga kabataan, ang mga estudyante. Basahin natin yung nakasulat dito. Sabi dito, isoli ninyo, ninakaw ninyo, panagutin lahat ng korap starting from the top. Wag lang po yung wag lang po yung pipitsugin, yung mga maliliit dyan, yung mga contractors. Isama natin na pagpanagutin yung mga pinuno ng DPWH, yung mga opisyalis ng DPWH, simula dyan sa kanilang mga district offices. Dyan po damay na po yan Lahat po ng mga corrupt dyan sa district offices hanggang sa opisina ng direktor, hanggang sa opisina ng secretary, undersecretary, assistant secretary, lahat po. At maging doon po sa mga politiko. Damay na rin po yan sa Kongreso, pati sa Senado. So panagutin po natin lahat ng corrupt. Simula po sa taas hanggang sa baba. Kaya galit na galit po itong ating mga kababayan yung nag-arali po dyan sa harapan po ng DPWH. Galit na po sila. Ang nakakatakot dito, baka ito po yung maging simula ng mga kaguluhan gaya po ng nangyayari sa Indonesia. Sana naman po wag mangyari yon dito sa ating bansa. Diba? Grabe yung nangyari sa Indonesia Yung mga corrupt na opisyalis nila, talagang nilulusob yung bahay, ninanakawan. Ang gulo-gulo na po doon. At dahil po yan sa korupsyon, hindi na po nakapagpigil ang taong bayan dyan po sa Indonesia. Sana po dito sa Pilipinas, maging mahinahon po tayo. At kung kaya nating gawing mapayapa ang ating mga protesta, ang ating mga rally, gawin po nating mapayapa. Wag po sana humantong sa nangyari sa Indonesia. DPWH! Servisyo sa tao! Wag gawing negosyo! Wag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Okay. So yan mga kababayan yung sa DPWH. Bilang water resource development. Ito naman po ay ang nangyari kanina dyan po sa harap ng compound ng St. Gerald Construction. Na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Yan po sa barangay
Bambang, Pasig City. Bahagi ito ng kanilang protesta upang ihayag umano ang kanilang galit laban sa mga di umano'y maanomalyang flood control projects. So ayan mga kababayan, ito po yung gate at meron pong mga nagpoprotesta. Yung mga nagpoprotesta po, ito po yung mga biktima ng baha at ilang mga militanteng grupo. So dahil po sa galit nila, biruin ninyo, sila naapektuhan ng baha, nalubog ang kanilang mga ari-arian, halos hirap na hirap sila, halos malagay sa alanganin ng kanilang mga buhay dahil sa baha, dahil sa mga palpak na mga proyekto. O habang ganun ang nangyari sa kanila, ito namang mga diskaya ay nagpapasasa sa kanilang marangyang buhay. Sabi nga ni Junggo Estrada, hindi lamang 40 ang sasakyan 70. Lahat-lahat, pati equipment. So inabanggit lang na 40, yun lang po yung mga luxury cars. Pero 70 po lahat-lahat ang gamit nila. Mga service sa opisina, mga equipment, so lahat-lahat 70. So sa kabila na nga naghihirap natin mga kababayan, sila nagpapasasa. Galit na galit po ang ating mga kababayan. Ito, hindi ko po i-play yung video kasi baka tayo against sa community guidelines to ng YouTube. Pero ito, dadaan-daanin ko lang. Ayan mga kababayan, ang ginagawa nila rito, binabato nila etong gate ng St. Gerard ng putik. Putik po ang binabato nila. Ayan mga kababayan. Etong mga naging biktima ng baha, pinagbabato nila ng putik etong gate ng St. Gerard. Ayan mga kababayan, ayan po yung mga putik sa gate. Tapos yung mga tauhan ni St. Gerard, nila Diskaya, wala sila magawa, nandun sila, baka kuyugin sila pag lumabas sila Ayan mga kababayan. Tapos, sinulatan pa nila ayan mga kababayan nasaan na ba yun? Ayan. Sinulatan po nila ng magnanakaw. Sinulat po nila magnanakaw dyan po sa gate ng mga Diskaya. Ayan po. So galit na po ang taong bayan. Galit na po dahil po sa nangyayari sa ating bansa. Dahil merong mga katulad nito ni Diskaya na talagang yumayaman dahil po sa pakikipagsabuatan sa mga opisyal ng ating gobyerno, sa mga politiko, ang nangyari po sila ay yumaman. Habang ang taong bayan ay naghihirap. Kaya nilagyan po nila yan magnanakaw. Ang nakakatakot po dito, baka ito po ang simula at tayo po ay matulad sa Indonesia. Ako mga kababayan, sa totoo lang, hindi po ako pabor ng ganito. Na umabot tayo sa dahas. Kasi kapag umabot tayo sa dahas, mas lalo po tayong maapektuhan. Yung mga mayayaman na yan, pag nagkagulo, mag-aalisan lang yan Pero tayo pong mahihirap, mas lalo po tayong malulugmok sa hirap. Kung kaya natin ng mapayapang protesta, mapayapang rally, ayun po yung gawin natin. Wag naman po sana umabot sa dahas, katulad po na nangyari sa Indonesia. At nagbigay din po ng statement ang Malacanang si Atty. Claire Castro tungkol po dito sa sa nangyari diyan sa compound ng Gerard Construction. At ito po, pakinggan po natin itong pahayag ni Yusek Claire Castro. Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari.
Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ana Bajo, GMA News Online. Ma'am, follow-up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect... Okay, so medyo malayo-layo na yung panibagong tanong. So, tama po naman ang sinabi ni Atty. Claire Castro. Delikado po iyan eh. Kapag gumulo, baka gamitin po ito ng mga makakaliwang grupo at grupo ng mga obstructionist. O, sino ba yung mga grupo ng obstructionist? Ayan po yung mga DD-list, mga kababayan. Gagamitin nila yan para mas lalong magalit ang tao at magkagulo. Pero ako para sa akin, hindi mo talaga kasi pwedeng pigilan ng galit ng taong bayan eh. Kapag nagalit ang taong bayan, hindi mo sila pwedeng payuhan. Diba? Kasi kapag galit na ang tao, hindi na po nag-iisip yan. Iniisip nila yung survival nila. Tapos, maririnig pa nila, mapapanood pa nila dyan po sa Kongreso. Imbis na ilabas ang katotohanan, minsan, meron pa silang pinagtatakpan. Ganon din sa Senado. Diba? Alam na ng taong bayan na involved ang ilang mga politiko. Pero parang ang pinagdidiinan lang nila, ang dinidiin lang nila ay etong mga contractors. Diba? So, hindi nyo masisisi ang taong bayan. Bagamat gusto natin mapayapang rally, mapayapang protesta, kaso hindi talaga natin pwede silang mapigilan. Lalong-lalo na kung nakikita na nagtatakipan etong mga tulonggis na ito. So kinakailangan natin ng talagang matinong investigasyon. Kaya tama nga yung yung independent body na dapat mag-imbestiga. Diyan sa Kongreso, nag-iimbestiga, iniimbestigahan nila mga kasamahan nila. Ano mangyayari? Wala. Sa Senado, iniimbestigahan nila, merong damay na mga na mga kasamahan nila. Ano mangyayari? Wala. So ang nadidiin lang yung maliliit, pero yung pinaka-mastermind hindi po matutukoy. Bakit? Siyempre, kasamahan nila eh. Kaya kung mangyari man itong kaguluhan, talagang hindi mo mapipigilan ng taong bayan. Pero ako, payo ko dapat mapayapa pa rin po tayo. Please lang po. Bagamat galit na tayo, wag naman po sanang matabunan ng galit yung ating mga damdamin. Isipin pa rin natin ang ating bayan. Kasi kapag nagkagulo, tandaan ninyo, tayo po yung mga ordinaryong Pilipino, tayo lang po talaga malulugmok. Mas lalo po tayong malulugmok sa kahirapan. Tapos yung mga mayayaman na yan, wala. Pwede lang mag-alisan yan. Di ba? So, sana po, wag po tayo matulad sa Indonesia. At sana po ay yung mga nag-iimbestiga ay maging patas kayo. Wag naman sana yung mga maliliit lang ang inyong pagdiskitaan. Dapat imbestigahan nyo rin, pagpanagutin nyo rin ang inyong mga kasamahan. Yan sa Kongreso, dyan po sa House of Representatives at dyan po sa Senado. Kasi kapag hindi nyo po ganawa yan, pinagtakpan ninyo, huwag nyo pong sisisihin ng taong bayan kapag nilusob po kayo dyan. Nagaya po nang nangyari sa Indonesia. Okay, so ilang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.